Yan bang tinatawag mong pamilya, Eros? Habang ikaw ay nasa yate kasama ang kabit mo, naka-champagne at nakalublob sa luho, ang asawa at anak mo, ano? Talbos ng kamote ang kinakain? Walang ilaw? Walang pera at nasunog pa ang bahay? Nanginginig ang boses ng kapitbahay habang kinuyom ang cellphone na may viral video ng yacht party. Pati pagtulong, wala. Hindi mo malang tinawagan? Anong akala mo? Pogi ka? Ang totoo, ikaw ang pinakamurang lalaki sa mundong to. Sa barong-barong, si Mira yakap ang anak. Hinihintay siyang umuwi. Ngunit biglang sumiklab ang isang apoy. Lance, anak ko? Mainit ang ilaw ng bar. Sumasayaw sa hangin ng amoy ng alak at pabango ng mga bisita. Halos lahat ay masaya. Nagtatawanan, nagsasayawan. Pero sa isang sulok, may lalaking hindi makasabay sa mundo. Si Eros Monteverde, tagapagmana ng Monteverde Holdings. Sanay sa karangyaan, pero ngayong gabi, basag. Nakahawak siya sa baso ng alak, nakayuko at paulit-ulit na binubulong. Bakit mo ako iniwan, Sabrina? Isa pang tagay, isa pa ulit, hanggang sa hindi niya na naramdaman ang pait ng alak. Pati na rin ang sakit sa dibdib. Lumapit ang bartender. Sir, baka sobra na po. Ngumiti si Eros sa mapait. Walang sobra sa taong iniwan. Sa kabilang dulo ng bar, abala naman si Mira de la Peña, isang waitress o working student. Pawis, pagod, pero nakangiti pa rin. Pangarap niyang makatapos ang pag-aaral at maiahon ng ina sa hirap. Mira, table 9 no, yung VIP na lasing na. Sabi ng kasamahan niya. Sige, ako na. Habang naglalakad dala ang tray ng alak, napansin niya ang lalaking mag-isa sa dulo. Maganda ang suot, mamahalin, pero halatang wasak. Sir, okay lang po kayo? Mahinahon niyang tanong habang inaaabot ang baso. Ngunit bago pa siya makalayo, bigla siyang hinawakan sa braso ni Eros. Sabrina? Sir, hindi po ako. Ngunit hinila siya nito. Mahigpit, sabay yakap. Sabrina, huwag mo akong iiwan. Natigilan si Mira. Nanigas sa kinatatayuan. Ramdam niya ang titig ng mga tao sa paligid. Ang ilan ay nagbulungan. May iba pang kinuha ang cellphone ng eksena. Sir, bitawan niyo po ako. Please. Nanginginig niyang sabi. Pero lasing na si Eros. Lumapit ang dalawang bodyguard. Sir, uwi na po tayo. Kasama ko siya. Sagot ni Eros. Sabay turo kay Mira. Nagkatinginan ng mga tauhan. Halatang takot na baka magwala ang anak ng amo. Miss, samahan niyo na lang po muna si Sir. Ihahatid din namin kayo mamaya. Ha? Pero, hindi pa natatapos si Mira. Hinawakan na siya ng isa sa braso. Dahan-dahang inalalayan palabas. Habang naglalakad, ramdam niya ang mga mata ng tao sa kanya. Parang bawat takbang niya, may kasamang hiya. Sa loob ng private suite ng hotel, bagsak agad si Eros sa kama. Tahimik lang si Mira. Nakatayo sa may pinto. Hindi alam kung aalis ba o mag-aalaga. Sir, tatawag na lang po ako ng driver ninyo. Sabi niya. Pero hindi na sumagot si Eros. Tuloy-tuloy lang ang pag-iyak at pagbulong ng Sabrina. Naiisip ni Mira, baka kailangan lang niyang siguraduhin ligtas ito. Nilapitan niya. Inayos ang kumot, inilagay ang baso sa mesa. Pero biglang hinawakan ni Eros ang kamay niya at hinila. Huwag mo akong iwan. Bulong nito sabay yakap ng mahigpit. Sir, tama na po, please. Pero mahina lang ang boses niya. Wala nang sumunod na salita. Tanging katahimikan, ulan sa labas, at ang tunog ng tibok ng pusong pareho nilang sugatan. Kinabukasan, mainit ang sikat ng araw na pumasok sa kwarto. Napakurap si Eros, mabigat ang ulo, nanunuyo ang lalamunan. Bulong niya habang nag-uunat. Amoy alak pa rin ang paligid. Pagtingin niya sa gilid ng kama, may babae. Natigilan siya at napabalikwas ang bangon. Sino to? Mabilis siyang sabi.
hawak ang noo. Nakatulog pa rin ang babae. Nakatalikod, balot ng kumot. Nilapitan niya ng dahan-dahan. Kita niya ang uniform. Waitress uniform ng bar kagabi. Shoot! Napamura siya habang unti-unting bumabalik ang alaala ng gabi. Mga bote ng alak, sigawan. Ang mukha ni Sabrina sa isip niya at ang sandaling nahawakan niya ang braso ng isang estranghera. Hindi totoo to. Agad siyang tumayo. Nagbihis ng shirt at lumabas ng kwarto. Hawak ang ulo. Galit sa sarili, nalilito. Sa labas ng pinto, andon ang mga bodyguard. Sir, good morning. Nakauwi na po ba yung kasama ninyo? Napatingin si Eros sa kanila. Mabigat ang boses. Pakihatid siya. At siguraduhin na yung walang makakaalam na nangyari kagabi. Clear? Yes, sir. Pagkaraan ng ilang minuto ay nagising din si Mira. Masakit ang ulo. Nanginginig ang kamay. Tiningnan niya ang paligid. Magarang kwarto. Kalat ang mga bote. At siya, nakabalot sa kumot. Tumingin siya sa salamin sabay takip ng bibig. Diyos ko. Lumapit ang bodyguard. Ma'am, ihahatid na po namin kayo. Tahimik lang siya na nanginginig habang nagbibihis. Habang bumababa sa elevator, pinipigilan niya ang luha. Gusto niyang magalit, sumigaw, pero wala siyang lakas. Pagdating sa labas, sakay siya ng itim na kotse hanggang sa may tapat ng bahay nila. Walang salita. Pagbaba niya, mabalis na umalis ang sasakyan. Pumasok siya sa bahay nila. Tahimik, tapos biglang napaupo sa sahig. Hindi to totoo. Ayoko nang maalala. Bulong niya. Umiyak. Lumipas ang mga linggo, tahimik si Mira. Halos hindi siya kumakain. Isang gabi habang naglilinis ng mesa, bigla siyang nahilo. Baka pagod lang, sabi niya. Pero nang maulit-ulit, nagpa siyang bumili ng test kit. Sa banyo, hawak ang maliit na stick, nanginginig ang kanyang kamay. Ilang segundo pa, 2 linya. Hindi, pwede. Napaupo siya sa sahig at luhaan. Bakit ako pa? Nabalitaan ng pamilya Monteverde ang nangyari. Hindi dahil kay Eros, kundi dahil sa kumalat na video mula sa bar. Ang eksena ang lasing siya, hawak ang waitress. Galit si Doña Celia, ang ina ni Eros. Pinahiya mo ang pamilya natin. Alam mo ba kung anong chismis ngayon sa media? Tahimik lang si Eros na nakayuko. Pakakasalan mo yung babae. Wala nang usapan. Pero ma, hindi ko naman siya kilala. Hindi ko sinasabi kung kilala mo siya o hindi. Ang pangalan natin ang iniingatan ko. Sa mismong sandali matapos ang seremonya, lumapit si Eros. Bulong na halos pabulong. Hindi kita minahal. At hindi kailanman mangyayari. Ang araw ng kasal ay dapat puno ng saya. Pero sa Monteverde Estate, ang bawat bulaklak ay tila nakayuko. At ang bawat nota ng violin ay parang panaghoy. Ang garden wedding na planado ng pamilya ay mukhang ingrande. Puting bulaklak, gintong ribbon, mamahaling tela sa bawat mesa. Pero kahit anong ganda ay walang buhay. Nakatayo si Mira na nakaputi at nanginginig ang mga daliri habang hawak ang mga bulaklak. Hindi niya alam kung saan ibabaling ang tingin. Sa bawat flash ng kamera, ramdam niya ang bigat ng tingin ng mga bisita. Parang lahat nagtatanong, sino yan? Bakit siya? Ang suot niyang gown, hindi bago. Kinuha lang daw sa lumang aparador ng pamilya. Medyo luma na ang lace, medyo sira ang zipper. Pero wala siyang karapatang pumili. Sa isip niya, hindi ko ginusto to, pero kailangan kong harapin. Sa altar, naroon naman si Eros. Nakatayo ng tweed, malamig, para siyang estatwa. Gwapo pero walang emosyon. Nakasuot siya ng black tuxedo, pero kahit gaano kaganda ang suot, halatang mabigat ang loob. Ang mga mata niya, hindi nakatingin kay Mira. Nakatitig lang sa malayo, parang gustong mawala. Sa tabi niya ay nakaupo si Doña Celia, ang ina. Elegante, matalim ang tingin. Nilapitan niya ang anak bago magsimula ang seremonya at bumulong. Umiti ka, kahit pilit. Hindi tayo hahayaang pagtawanan ng lipunan.
Pero hindi ngumiti si Eros, ni hindi nga siya tumingin sa ina. Tahimik lang, malamig, at galit. Hindi kay Mira, pero sa buong sitwasyon na itinali siya sa kasal na hindi siya pinili. Habang naglalakad si Mira sa aisle, ramdam niya ang bawat hakbang. Mabigat. Naririnig niya ang bulungan ng mga bisita. Ang ilan ay kaibigan ng pamilya Monteverde. Ang ilan naman ay negosyanteng dumalo para sa pakitang tao. Yan ba yung waitress daw? Ang tapang ni Donya, pinakasal pa rin kahit ganun ang issue. Kawawa naman si Eros. Hindi niya kailangang marinig lahat. Sapat na ang bawat salitang tumatama sa puso niya. Sa gilid, may isang babae na tahimik na nanonood. Naka-sunglasses, pulang lipstick at mamahaling damit. Si Sabrina. Nakaupo siya sa lilim ng puno. May hawak na wine glass. Kawawa naman siya. Pinalitan ng pangit. Bulong ng kaibigan niyang katabi. Ngumiti si Sabrina na mapait. Hindi magtatagal yan. Hindi alam ni Mira na siya ang pinagtatawanan. Nakatuon lang siya sa altar. Pilit na humihinga ng malalim para hindi matumba. Nagsimula ang seremonya. Ang pare mabagal magsalita. Parang walang emosyon din. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at saya. Walang tumugon. Tumingin ang pari kay Eros sa parang naghihintay ng sagot. Mr. Eros Monteverde, tinatanggap mo ba si Mira de la Peña bilang iyong asawa? Sandaling katahimikan. Sumingap si Eros. Alos hindi makita ng pare ang bahagyang paggalaw ng labi. Oo. Tahimik na halos hindi marinig. Ngunit sapat na para ipagpatuloy ng pare ang kasal. Pagtingin ni Eros kay Mira, wala. Walang lambing. Walang init. Parang hindi taong tinitingnan niya. Parang isang obligasyon lang. At nang marinig ni Mira ang, "You may now kiss the bride," walang nangyari. Hindi siya hinalikan. Tumingin lang si Eros sa kanya, malamig, at tumalikod agad nang matapos ang seremonya. Pagkatapos ng kasal sa reception, nagsayawan ng mga bisita. Nagkampayan ng champagne, pero walang Eros. Nasa mesa lang siya na nakayuko. May hawak na baso pero hindi umiinom. Nilapitan siya ng ina. "Smile, Eros, may mga kamera." "Ma, tapos ang palabas." "Hindi to palabas, anak. Ito ang buhay natin. At kung gusto mo manatili sa pamilyang to, sundin mo ko." Tumayo si Eros. Walang paalam. At umalis papunta sa kwarto nila. Sa silid nila sa malaking bahay, may 2 kama. Isa para sa kanya, isa kay Mira. Tahimik silang 2. Wala ni isang salita matapos ang kasal. Si Mira tahimik na nag-aayos ng gown. Tinatanggal ang mga alahas na pinilit lang isuot sa kanya. Si Eros naman nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa sahig. "Hindi kita pinili," sabi niya sa wakas sa mababa ang boses. Napatigal si Mira. "Alam ko," mahina niya namang sagot. "Ginagawa ko lang to para matapos lahat." "Salamat," sagot ni Mira kahit alam niyang hindi iyon para sa kanya. Naglakad si Eros papunta sa kabilang kama. Humiga na nakatalikod. Si Mira naman, dahan-dahang humiga rin sa kabilang kama. Tahimik. Walang halik, walang yakap. Ang tanging maririnig lang ay mahinang hikbe ni Mira. At ang malalim na paghinga ni Eros, napilit pinipigilan ang emosyon. Makalipas ang ilang oras, tahimik pa rin. Nakatingin sa kisame si Mira. Pagod na ang mata sa kaiiyak. Biglang tumunog ang cellphone sa mesa. Napalingon si Eros sabay kuha ng telepono. Isang mensahe mula sa pangalan na matagal niya nang gustong kalimutan, pero hindi magawa. "Sabrina, I'm back. Come home to me." Natigilan siya at napasapo sa ulo. Sabay pikit ng mata. Habang sa tabi niya si Mira tahimik lang, pero ramdam ang bigat ng hangin. Hindi niya alam kung bakit may luha sa mga mata niya, pero alam niyang mula sa gabing iyon, ang kasal na pinilit ay magiging impyerno ng walang apoy, puro lamig at sakit. Lumipas ang mga taon, tahimik na umikot ang mundo ni Mira sa maliit na bahay na pinaupahan sa kanya ng isang mabait na kapitbahay.
Wala ng mansyon, wala ng marangyang silid, pero may maliit siyang mundo. At sa gitna noon, ang pinakamahalagang nilalang sa buhay niya. Isang umaga, habang sumisilip ang unang sinag ng araw sa bintana, marahang dumilat si Mira. Sa tabi niya ay nakahiga ang sanggol niyang lalaki, si Lance. Mahimbing ang tulog, may maliit na ngiti sa labi. Pinagmasdan niya ito sabay haplos sa pisngi. Ikaw lang dahilan kung bakit ako humihinga, bulong niya. Ang mga mata niya may halong pagod at pag-asa. Kahit hindi perpekto ang mundo, may dahilan pa rin siyang bumangon. Pero ang buhay hindi naging madali. Tuwing tanghali, makikita si Mira sa tabing kalsada. May payong na sirang balangkas, nagtitinda ng gulay. May mga kamates, talong, sitaw, at minsan ilang perasong prutas na galing sa kapitbahay. Habang inaasikaso ang suki, may bata sa gilid na nakaupo sa kahon. Masiglang kumakain ng tinapay. Nanay, gusto ko po ng juice, sabi ni Lance na nakangiti. Pag nakaubos tayo ng gulay, bibili tayo ha? Sagot naman ni Mira, sabay kendat. Simpleng usapan, pero doon lang siya nakakuha ng lakas. Ang bawat ngiti ni Lance ay parang liwanag sa pusong matagal nang madilim. Pero hindi lahat ng mata mabait. Sa kabilang tindahan may mga tsismosa, mahilig sa bulungan. Akala ko ba masayaman ang asawa niyan? Bakit nagtitinda ng gulay? Baka naman pinatalsik na. Hindi nga sinusundo ng sasakyan. Sayang, gwapo pa naman sana yung asawa. Narinig yun ni Mira lahat, pero pinili niyang tumahimik. Walang balik, walang paliwanag. Ang ginawa niya lang ay haplosin ang buhok ng anak at ngumiti, kahit pilit. Hindi mo kailangan marinig yan, anak. Basta mag-aaral ka ng mabuti, ha? Tumango si Lance, inosyente, sabay yakap sa kanya. Opo, Nay. Magiging doktor po ako para hindi ka na mapagod. Natawa si Mira, pero may luhang tumulo. Salamat, anak. Sana patupad mo yan. Isang hapon sa palengke, si Mira ay may hawak na bayong ng gulay. Habang karga ang anak sa kabila, pawis, pagod, pero kalmado. May munting ngiti sa labi dahil nakabenta siya ng marami. Pag-uwi, dumaan siya sa maliit na tindahan ng kape. Habang naghihintay, may narinig siyang mga tao sa kabilang mesa. Uy, nakita mo ba yung post sa social media? Si Eros Monteverde, yung businessman na may scandal noon? Ang gwapo, no? Baka nagkabalikan na sila nung ex niya. Ang sweet nila sa yate. Napalingon si Mira. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Lumapit siya ng dahan-dahan. Parang natutuliro sabay sumilip sa cellphone ng babae. At doon niya nakita si Eros. Nakangiti, nakayakap kay Sabrina. May caption pang, "Back to where we belong." Nalamig ang mga kamay niya. Nabitawan niya ang bayong. Kumalat sa lupa ang mga gulay. Tumigil ang mundo. Hindi niya alam kung saan siya titingin. Sa mukha ba ni Eros sa dati niyang iniyakan? O sa anak niyang mahigpit na nakayakap sa kanya ngayon? Nay, bakit po? Tanong ni Lance na inosente. Napakapit siya sa anak at pilit na ngumiti. Wala anak, nadulas lang si mama. Pero sa loob niya, parang tinuhog ng sibat ang dibdib. Hindi dahil mahal pa niya si Eros, kundi dahil alam niya ang habang masayang ama sa piling ng iba, ang anak naman ay lumalaki ng walang yakap mula sa kanya. Habang naglalakad pa uwi, bitbit ang bayong at ang anak, dahan-dahan tumulo ang luha. Hindi siya umiyak ng malakas. Sanay na siyang lunukin ng sakit. Sa isip niya, iisa lang ang dasal. Panginoon, huwag niyo pong hayaang maranasan to ng anak ko. Sa akin na lang lahat ng hirap. At sa gabing iyon, habang tulog na si Lance, humawak siya sa maliit na larawan ng anak. Sabay bulong. Kaya ko to. Hanggang ikaw ang dahilan, hindi ako susuko. Gabi, tahimik ang dagat. Pero sa kalagitnaan nito ay may isang malaking private yacht na parang palasyo sa tubig. Kumikinang ang mga ilaw, sumasayaw sa alon, at ang tunog ng live band ay parang halakhak ng kayabangan. May mga bisitang naka-white linen at gown, nagtatawanan, nagsasayawan, at nagbubunye sa ilalim ng bituin. Si Sabrina, suot ang mamahaling diamond necklace, ay parang reyna ng gabi.
Nakadantay siya sa braso ni Eros na nakaputing polo at mamahaling relo. Maganda silang tingnan, larawan ng tagumpay at karangyaan. Ngunit sa likod ng mga ngiti ni Eros, may bahagyang lamig sa kanyang mga mata. Isang bakas ng pagod na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Cheers to the love and second chances! Sigaw ni Sabrina. Habang nagtataas ang champagne glass, tumawa pa ang mga bisita. Si Eros pilit ding umiti. Hindi niya alam kung dahil ba sa alak o sa musika, pero parang may parte sa kanya na walang maramdaman. Habang sumasayaw si Sabrina sa gitna ng deck, nilapitan siya ng isa sa mga kaibigan nito. Eros, buti na lang di mo na kailangang itago si Sabrina. Finally, ikaw na ulit to. Tumango lamang si Eros na kunwaring masaya, ngunit sa pagitan ng tawanan at flash ng mga kamera, napatitig siya sa malayo, sa laot, sa dilim, sa kung saan walang musika at walang ilaw. Hindi niya alam kung bakit biglang naalala niya ang mukha ni Mira, ang luha nito noong araw ng kasal, at ang maliit na bata sa tiyan nito. Babe, where are you looking? Tanong ni Sabrina at nakangiting may halong selos. Wala. The stars. Malamig niyang sagot. Ngumiti naman si Sabrina sabay halik sa pisngi niya. Then stop looking at the stars. Look at me. Tumawa ang mga bisita. May nagpicture. Eros ay pilit na lang nang umiti. Pero sa loob-loob niya, parang mas malamig pa sa dagat ang gabi. Samantala, sa kabilang dulo naman ng mundo, sa isang maliit na barong-barong, halos giba na ang bubong, nakaupo si Mira sa sahig. Walang kuryente. Brownout na naman sa kanilang lugar. Tanging ilaw ng kandila ang nagbibigay liwanag sa maliit na silid. Sa harap niya ay nakaupo si Lance, 3 taong gulang, payat pero masayahin. May hawak siyang mangkok ng talbos ng kamote at konting asin. Anak, open mouth, sabi ni Mira habang inaabot ang kutsara sa anak. Ngumanga naman ang bata, masayang sumubo. Yummy, nanay! Napangiti si Mira kahit may kirot sa dibdib. Talaga? Buti ka pa natutuwa. Habang kumakain ng mag-ina, dumadaan sa labas ang mga kapitbahay. May ilan na nagkakwentuhan, may iba namang nagsisilip sa bintana niya. Akala ko ba asawa ng mayaman yan? Oh, tignan mo nga oh. Talbos lang ang ulam. Sayang ang ganda. Iniwan lang ng lalaki. Narinig lahat ni Mira. Pinili niyang manahimik. Balang araw anak, aangat din tayo. Hindi habang buhay ganito. Mahina niyang sabi habang pinupunasan ng pawis sa Lance. Yes, Nay. Paglaki ko, bibigyan kita ng malaking bahay. Sagot ng bata. Inosente. Natawa si Mira, pero kasabay ng tawa ay luha. Kinuha niya ang maliit na laruan ni Lance. Lumang kotse iyon na gawa lang sa kahon at ipinahawak dito. Yan na muna ha. Laruan mo habang bata ka. Balang araw, totoo na yan. Ngumiti ang bata. Sa simpleng mga sandaling iyon, kahit mahirap, kahit gutom, ramdam ni Mira ang kakaibang saya. Yung galing sa pagmamahal at hindi sa pera. Habang lumalalim ang gabi, umupo si Mira sa gilid ng banig at pinatulog sa Lance. Kumakanta siya ng lullaby. Mahina lang, halos pabulong. Sa labas ay maingay pa rin ang kalsada. May mga lalaki nagiinuman, may mga batang nagtatakbuhan. Pero sa loob ng maliit na lang bahay, tanging hangin at paghinga na Lance ang maririnig. Biglang, tik-tik-tik, napatingin si Mira sa kisame. Unay akala niya ulan lang, pero wala namang patak. Maya-maya may narinig pa siyang kakaibang tunog, parang spark. Sumingot siya at may naamoy. Amoy na susunog na wire. Kinabahan siya. Tumayo agad. Tiningnan ng kisame at may maliit na usok na lumabas sa sulok kung saan nakakabit ang lumang bombilya. Kumuha siya ng basahan. Sinubukang tapikin. Pero, psst! Umilaw ng maliwanag. Sabay putok. Pumutok ang wire at nagliyab ang maliit na bahagi ng dingding. Lance! Lance, gising! Mama? Gising anak, halika dito, bilis! Niyakap niya ang anak. Pinilit apulahin ng apoy gamit ang basang tuwalya. Pero kumalat ito sa manipis na plywood sa dingding. Lumakas ang apoy.
At sa isang iglap, ang maliit na usok ay naging kulay kahel na liwanag na kumakain sa kanilang tahanan. Diyos ko, bakit pati ito? Bulong ni Mira habang nanginginig. Pilit niyang binuksan ang pinto. Pero dahil kahoy at luma, mahirap buksan. Umuusok na ang paligid. Mainip, nakakabulag. Tinakpan niya ng panyo ang ilong na Lance. Anak, takbo tayo ha? Takbo lang tayo. Sa kabilang banda ng dagat, ang banda sa yate ay nagpapatugtog ng slow song. Magkayakap sina Sabrina at Eros nakatingin sa buwan. Perfect night ano? Sabi ni Sabrina. Tumango lamang si Eros at hindi makasagot. Habang hinahaplos si Sabrina ang dibdib niya, biglang sumagi sa isip ni Eros ang imahe ni Mira. Hawak ang kanilang anak. Umiiyak mag-isa. Hindi niya alam kung bakit, pero sa gitna ng saya, parang may biglang lamig sa loob niya. Nilagok niya ang alak, hoping mawala ang pakiramdam, pero hindi. At doon, habang nilalamon ng apoy ang gabi, nagsimula ang trahedyang magbabago sa buhay nilang mag-ina at magbubukas ang bagong kabanata sa kanilang kapalaran. Sunog! Sunog! Gumulanta ang buong kalsada ng sigaw ng mga kapitbahay. Sa isang iglap ang payapang gabi na palitan ng ingay, takot at apoy. Mula sa maliit na bahay ni Mira, unti-unting lumiyab ang dingding na kahoy. Sa bawat hampas ng hangin, kumakalat ito. Parang gutom na halimaw na gustong lamunin ng lahat. Nay! Sigaw ni Lance sa umiiyak habang nakayakap sa binti ng ina. Anak, huwag kang bibitaw ha. Halika dito tayo. Tinakpan ni Mira ng basang tuwalya ang ilong ng anak. Umuusok na ang loob ng bahay. Halos hindi niya na makita ang daraanan. Ang bawat akbang, may banta ng apoy. Pilit niyang binuksan ng pinto, pero pagbukas niya, nagliyab din ang labas. Ang apoy parang pader na humarang sa kanila. Naririnig niya sa labas ang mga sigawan, pero walang makalapit. May bata pa sa loob. Tubig, tubig, bilis! Ngunit wala pang fire truck, walang hose. Ang mga kapitbahay nagbubuhos lang ng balde ng tubig. Pero maliit na patak lang iyon laban sa apoy na lumalaki. Umuubos sa Lance. Masakit ilong ko, Nay. Ang init. Sandali lang anak ha, sandali lang. Nanginginig ang tinig ni Mira. Pinilit niyang gumapang papunta sa may bintana. Pinukpok niya ito ng lumang kahoy. Pero mahina siya. Halos wala ng lakas. Nalalabo na ang paningin niya. Ang init, parang kumakain sa balat. Diyos ko, tulungan mo kami. Sa labas ng makipot na eskinita, dumating ang itim na SUV. Mamahalin ang gulong. Malinis kahit maputik ang daan. Bumaba ang driver at sinundan ng isang lalaking matangkad, nakaitim na coat. Si Don Alessandro de la Vega. Isang businessman na kilala sa kabutihan, pero bihirang makita sa ganitong lugar. Napakunot ang noon niya na makita ang makapal na usok. Anong nangyayari dito? Tanong niya sa driver. Sir, may nasusunog pong bahay. Sabi nila may mag-ina raw po sa loob. Agad siyang napatingin. Bakit walang gumagalaw? Singhal niya sa mga tao. Sir, masyado pong mainit. Wala pang bumbero. Sagot ng isa. Isang sigaw ang sumunod. Boses ng bata sa loob. Nay! Napalingon si Don Alessandro. Tumigil siya ng ilang segundo, pero hindi na nag-isip. Hinubad niya ang coat, ibinigay sa driver at sumugod diretso sa gitna ng apoy. Sir, delikado! Habol ng driver, pero hindi siya nakinig. Sa loob ng bahay, halos hindi na makahinga si Mira. Nakahawak siya kay Lance, nanginginig, luhaan. Anak, ang mata mo, isara mo lang ha, sandali lang. Nay, natatakot ako. Shh! Nanay's here, huwag kang matakot. Nasa gilid na ng pagkahimatay si Mira nang maramdaman niya may malakas sa kamay na humawak sa balikat niya. Ma'am, halika! Isang lalaking boses. Malakas, may otoridad. Nagulat siya. Hindi niya maaninag ang mukha. Puro usok. Pero ramdam niya ang tapang sa tinig. Buhatin mo yung bata, ako na sa'yo. Sabi ng lalaki. Tinulungan niya itong tumayo. Pero dahil nahihilo, halos madalas siya. Hinawakan siya ng lalaki sa braso at minuhat sa Lance. Lance? Sigaw ni Mira. Okay lang po siya. Hawak ko siya. Bilisan na natin.
Lumakad silang dalawa, halos gumagapang sa gitna ng nagbabagang sahig. Ang bawat takbang may bitak, may apoy. Nasa unahan ng lalaki at sinasalo ang init ng apoy gamit ang sariling katawan. Si Mira naman halos madapa, nanginginig pero patuloy sumusunod. Nang maramdaman ni Mira ang malamig na hangin mula sa may pinto, doon lang siya nakahinga. Nasa labas na sila. May humawak sa kanya. Mga kapitbahay na agad na tumulong. Tubig, tubig, bilisan ninyo! May nag-abot ng timba at tinapon sa kanila para maibsan ang init. Niyakap ni Mira sa Lance. Anak ko! Umuubo pa rin sa Lance pero buhay. Nay, mahina nitong sabi. Ang init po. Shh! Tapos na anak, tapos na. Si Don Alessandro naman halos madumihan ang buong damit. May paso sa braso, pero kalmado. Dalhin sila sa kotse. Utos niya sa driver. Pero sir, kayo po? Wala akong pakialam. Dalhin mo na sila sa ospital. Habang naglalakad si Mira, halos hindi pa rin siya makapaniwala. Ang bahay nila, nilalamon ng apoy. Lahat ng gamit nila, mga damit, litrato, laruan ni Lance, lahat natupok. Wala na siyang tira, kundi ang bata at ang basang tuwalya sa kamay. Napaluhod siya sa lupa, umiiyak ng tahimik. Ang usok ay pumapailan lang sa himpapawid. Ang mga tao nakatingin lang. May iba na naaawa pero wala ring magawa. Lumapit si Don Alessandro. Tahimik lang siya. Hindi niya kilala ang babaeng to, pero nakita niya ang determinasyon na iligtas ang anak sa gitna ng impyerno. Miss, sabi niya sa mahinahong tinig, ligtas na kayo. Tapos na ang panganib. Napatingin si Mira. Luhaan, nanginginig. Salamat. Hindi ko po alam kung paano po kayo papapasalamatan. Hindi na kailangan ng pasasalamat. Mabuti't buhay kayo. Tumingin si Mira sa nasusunog na bahay. Lahat po. Lahat ng pinaghirapan ko wala na. Tahimik si Don Alessandro. Tinitigan niya ang mukha ni Mira. Pagod, maalikabok, may paso. Sa braso, pero matapang. Sa isipan niya, sino kaya siya? Dumating na rin ang mga bombero, ngunit huli na. Binuhusin nila ng tubig ang natitirang apoy. Ngunit sa loob ng ilang minuto natapos ang lahat. Ang barong-barong ni Mira ay naging abo. Sa kotse, nakahiga naman si Lance sa kandungan ni Mira. Tulog sa pagod. Tahimik lang si Mira at yakap ang anak. Habang nasa tabi niya si Don Alessandro. May mapupuntahan ka bang kamag-anak? Tanong nito. Wala po. Wala na rin kaming matitirahan. Sandaling tumango si Don Alessandro. Bukas ayusin natin yan. Po, may kilala akong foundation. Tumutulong rin ako ron dati. Pwede ka manatili muna doon habang hindi ka pa nakaka-recover. Hindi na nakapagsalita si Mira. Ang mga mata niya puno ng luha. Hindi lang sa takot o pagod, kundi sa unang beses may taong tumulong sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Pagdating nila sa kalye palabas, biglang narinig nila ang malakas na crash mula sa likod. Lumingon si Don Alessandro at ang driver. Bumagsak ang bubong ng bahay ni Mira, kasabay ng malaking pagsiklab ng apoy. Kung hindi sila nakalabas sa oras, siguradong wala ng buhay na maililigtas. Tahimik si Mira. Niyakap siya ni Lance ng mahigpit. Sa gitna ng dilim, pabulong niyang sabi, Salamat, Diyos ko. Kahit isang himala lang, sapat na. At sa labas ang nasusunog na eskinita, nakatingin si Don Alessandro. Alam niyang simula pa lang ito ng isang kwentong babago sa buhay nilang dalawa. Tahimik ang gabi sa mansyon. Ang mga ilaw malambot. Ang tugtog sa background ay jazz na parang pinong halakhak ng mayayaman. Sa gitna ng silid nakaupo si Eros, nakaslouch sa leather couch. Hawak ang mamahaling wine glass habang pinagmamasan si Sabrina na tumatawa sa harap niya. Suot nito ang silk nightgown, kumikintab sa ilalim ng ilaw, habang nagkukwento ng bagong plano nila para sa negosyo. Imagine, love, sabi ni Sabrina habang naglalakad papunta sa kanya. Kapag lumaki pa ang brand natin sa Singapore, wala ka na kailangang isipin. Hindi mo na kailangang bumalik sa mga kahapon mo. Napangiti naman si Eros ang tipid.
Pero hindi siya sumagot. Tumingin siya sa bintana kung saan nakita ang malawak na hardin na tahimik at maaliwalas. Parang walang problema. Parang perpekto ang gabi. Pero sa loob niya, may kung anong kulang. Parang tahimik na ingay sa dibdib na ayaw tumigil. Tok, tok, tok. 3 marahang katok sa pinto ng mansyon. Napatingin si Sabrina, bahagyang nainis. Who could that be at this hour? Reklamo niya habang nalingon ang butler. Pagbukas ng pinto, pumasok si Manuel. Ang butler na matagal na nilang kasambahay. Namumutla at nanginginig ang kamay habang may hawak na maliit na folder. Sir, mahina niyang sabi. May mga pulis po sa labas. Kumunot ang noon ni Eros. Pulis? Bakit? Hindi sumagot si Manuel. Binuksan lang ang pinto at pumasok ang 2 uniformed police officers. Mabibigat ang hakbang. Ramdam agad ang kakaibang bigat ng presensya nila. Mr. Eros Monteverde? Tanong ng isa. Tumango si Eros. Nagtataka. Sir? Patuloy ng polis. Mabagal, maingat. Humihingi kami ng paumanhin. Pero kailangan niyo pong malaman. May sunog po kanina sa lugar ng San Vicente compound. At isa po sa mga nasunugan ay ang bahay ng asawa ninyo. Ayon po sa mga nakakita, nasawi sila ng anak ninyo. Parang may sumabog sa utak ni Eros. Nabitawan niya ang hawak na wine glass. Tumama sa sahig, sabog, nagkalat ang pulang alak na parang dugo. Tahimik ang lahat. Walang huminga. Ang jazz music sa background nagpatuloy pa ng ilang segundo bago ito pinatay ng butler. Parang kusa nitong naramdaman ng bigat si Ere. Hindi agad nakapagsalita si Eros. Tumitig lang siya sa sahig, sa basag na salamin, sa alak na tumutulo sa carpet. Paulit-ulit sa isip niya ang mga salitang, nasawi sila. Ang asawa ninyo, ang anak ninyo. Walang luha, walang sigaw. Pero ang panga niya, kumikibot. Ang dibdib niya humihigpit na parang may bakal na pumipiga. Hindi siya makagalaw. Si Sabrina sa tabi niya ay biglang tumayo at lumapit. Kunwari nagulat. Oh my God! Sabi niya pero walang tunay na gulat sa mukha. Lumapit siya, niyakap si Eros mula sa likod. Inilapot ang ulo sa balikat nito. It's for the best, love. Mahina niyang bulong. Halos pabulong lang na parang lason. Now, you're free. Free. Oo. Yun ang gusto niya noon, diba? Kalayaan mula kay Mira. Kalayaan mula sa responsibilidad. Pero bakit parang ngayon, hindi siya makahinga? Bakit parang may kumakabig sa puso niya? May parte ng kaluluwa niyang biglang nawala. Pinikit ni Eros ang mga mata niya. Sa loob ng isipan, biglang pumasok ang imahe ni Mira. Nakangiti, bitbit ang bata. Pawisan, pero masaya. Naaalala niya ang unang gabi nilang magkasama sa maliit na bahay. Ang simpleng hapunan. Ang mga pangakong hindi natupad. Isang mahinang hikbe ang lumabas sa kanya. Halos hindi marinig, pero sapat na para maramdaman ni Sabrina. Tinapik niya ang braso ni Eros pero may ngiti sa labi. Huwag ka na masyadong malungkot. Hindi mo naman sila ginusto, diba? Tahimik lang si Eros. Tumingin siya sa sahig. Hindi niya kayang tumingin kay Sabrina. Mabilis siyang tumayo. Kinuha ang cellphone at lumayo. Pumasok siya sa veranda. Binuksan ang bintana. Ang malamig na hangin na tumama sa mukha niya, pero hindi niya na maramdaman. Tumawag siya, instinct lang. Ang number ni Mira, kahit matagal nang hindi ginagamit, nakasave pa rin sa phone niya. Dial tone, wala nang sumagot. Napakuyom siya ng kamao. Sir, mahina ulit na tawag ng polis mula sa sala. Humingi na po kami ng tulong para ma-identify ang mga katawan. Kailangan po ng next of kin. Hindi agad sumagot si Eros. Pinikit niya ang mga mata, huminga ng malalim. I'll go there tomorrow. Sabi niya sa malamig na tono. Salamat. Pag-alis ng mga pulis, bumalik siya sa sofa. Tahimik. Hindi niya namalayang umupo ulit. Nakatingin lang siya sa basag na baso. Sa mga pulang patak sa sahig. Si Sabrina umupo rin sa tabi niya. Kinuha ang kamay. Love, malambing ang tono. I know this is hard,
Pero tingnan mo naman, tapos na ang gulo. You can start a new life with me. Hindi siya sumagot. Tiningnan lang niya ang babae. At sa unang pagkakataon, napansin niya kung gaano ito kalayo sa mundong minsang meron siya. Walang init, walang puso. Lahat ay puro liwanag sa labas, pero sa loob, puro dilim. Tahimik ang buong mansyon. Ang orasan lang maririnig. Parang bawat segundo ay bumabagsak ang bigat sa dibdib ni Eros. Hanggang sa bigla siyang napabulong. Halos hindi naririnig kahit ang sarili niya. Mira, Lance. At doon sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, may isang patak ng luha na tumulo sa pisngi ni Eros. Isang luha lang, mabilis siyang pinunasan. Parang ayaw niya pang aminin. Pero huli na. Ang gabi ay lumamig at ang unang pakiramdam ng tunay na pagsisisi nagsimula ng manahan sa puso niya. Sa labas ng bintana, sa madilim na kalye, may isang lalaki na kamasid mula sa SUV, si Don Alessandro. Tahimik niyang binuksan ang cellphone, ipinakita ang litrato ni Namira at Lance. Buhay at nasa ospital. Not yet, Eros. Bulong niya. Hindi pa tapos ang lahat. Tahimik ang buong silid. Tanging tunog lang ng beep-beep mula sa heart monitor ang bumabasag sa katahimikan. Amoy antiseptic at malamig ang hangin. Ibang-iba sa mga gabi ng usok at kandila na nakasanayan ni Mira. Pagdilat niya ng mata, una niyang nakita ang puting kisame at maliwanag na chandelier. Sandaling naguluhan ang isip niya. Parang hindi totoo. Parang panaginip. Nasaan ako? Mahina niyang bulong at pilit tumatayo. Biglang bumalik ang takot. Lance, nasaan ang anak ko? Agad na lumapit ang isang nurse. Sinabayan ng doktor na may mahinhingit eh. Kalma lang po, miss. Ligtas po ang anak ninyo. Nasa kabilang kama po. Napalingon siya. At doon, parang biglang pumagal ang oras. Sa tabi niya ay nakahiga si Lance. Mahimbing ang tulog. May maliit na oxygen tube sa ilong. May benda sa braso. Pero maayos. Humihinga. Buhay. Tumulo ang luha ni Mira. Nilapitan niya agad. Hinawakan ang kamay ng anak at hinalikan niyo ng marahan. Salamat, Diyos ko. Bulong niya na halos hindi marinig. Salamat at buhay siya. Ang doktor ay ngumiti. Isang mabuting tao po nagdala sa inyo rito. Kung hindi siya agad nakarating, baka hindi na kayo umabot. Napakunot ang noon ni Mira. Sino po? Bago pa makasagot ang doktor, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaki. Matangkad, nakaitim na coat at halatang galing sa mayamang pamilya. Ang mga mata niya, seryoso pero hindi malamig. May lalim na parang may tinatagong bigat. Si Don Alessandro. Tahimik siyang lumapit. Nakatingin kay Mira na parang may gustong sabihin pero nagdadalawang isip. Sa kamay niya may hawak na lumang litrato. Babaeng halos kamukha ni Mira. Hindi mo ako siguro kilala. Sabi niya sa mababang boses. Nilingon siya ni Mira, halatang naguguluhan. Pero ang nanay mo, si Aling Rosa. Minsan niyang iniligtas ang buhay ko. Nanlaki ang mga mata ni Mira. Si Mama? Tumango si Don Alessandro. Oo. Noon nang mahulog ako sa ilog malapit sa lumang pabrika, siyang sumagip sa akin. Wala siyang hiniling. Wala akong nagawa noon para suklian yon. Huminga siya ng malalim. Ngayon, oras ko naman para tumulong. Natahimik si Mira. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang inahaplos ang buhok na Lance. Hindi ko po hinihingi ito. Mahinang sagot niya. Hindi ko po kailangan ng gantimpala. Umiling naman si Don Alessandro. Hindi mo kailangan. Hindi ko to ginagawa dahil sa awa. Tumayo siya ng tuwid. Tiningnan siya sa mata. Ginagawa ko to dahil may utang akong hindi kayang bayaran ng pera. Lumapit siya sa side table. Inilapag ang unang puting envelope. Dito nakalagay ang mga dokumento ninyo. Sabi niya, bagong pangalan, bagong pasaporte, bagong simula. Kinabahan si Mira. Bagong pangalan? Oo, sagot ng lalaki.
Kung gusto mong mawala sa mga taong nanakit sa'yo, eto ang pagkakataon mo. Pwede kang magsimula kahit saan. Ibang lungsod, ibang bansa, wala nang makakakilala sa'yo. Tahimik si Mira. Tinitigan niya ang envelope tsaka si Lance. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o matuwa. Matagal niya nang pinangarap ang kalayaan, pero hindi niya akalaing darating ito sa ganitong paraan. Bakit po ninyo ito ginagawa? Tanong niya sa wakas. Mahina, pero totoo. Ngumiti naman si Don Alessandro. Mahina, halos mapait. Dahil minsan, may mga utang na loob na hindi kailangang singilin. Ginagawa lang kasi tama. Sandaling tumingin si Mira sa kanya. Ang mga mata nito ay may init na hindi niya matandaan kung kailan huling nakita sa mundo. Hindi ito tingin ng awa. Hindi rin ito tingin ng pagnanasa. Tingin ito ng paggalang. Umupo si Don Alessandro sa tabi ng kama na Lance. Magaling siyang bata. Sabi niya tiningnan ang natutulog na mukha ng bata. Matalino ang mata. Matapang. Gaya ng nanay niya. Napangiti naman si Mira at napalitan ng kaunting ginhawa ang takot. Si Lance lang dahilan kung bakit ako lumaban. Sabi niya. Kung wala siya, baka sumuko na rin ako. Tahimik lang si Don Alessandro. Tumingin siya kay Mira at parang may gustong sabihin pero pinigilan. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo siya. Ipahinga mo muna ang sarili mo. Ligtas na kayo dito. May mga nurse din na mag-aalaga sa inyo. Lumakad siya papunta sa pinto pero bago lumabas, huminto siya sandali. Sa labas ng kwartong to, sabi niya, hindi ka na si Mira de la Peña. Simula ngayon, ikaw na si Mariel Cruz. At ang anak mo, si Alden Cruz. Napatitig si Mira sa dalawang pasaporte na iniwan sa mesa. Malinis, bago, may mga litrato nila. Kinuha niya iyon ng marahan. Sa pagitan ng pagod at pag-iyak, may kakaibang pakiramdam siyang bumubuo sa dibdib. Hindi ito takot, hindi rin kalungkutan. Ito ay pag-asa. Hinaplos niya ang mukha ni Lance at bumulong. Anak, may bagong simula na tayo. Habang papalabas si Don Alessandro, sandaling tumahimik siya pabalik. Sa kanyang mukha, bakas ang pag-aalala. Hindi lang ang utang na loob kundi ng isang bagong misyon. Naiwan si Mira sa tahimik na silid. Nakatitig sa dalawang pasaporte sa tabi ng kama. Dalawang pangalan, dalawang tadhana. At sa labas ng bintana, unti-unting sumisikat ang araw. Hudyat ng panibagong buhay na magsisimula. Sa ilalim ng pangalang hindi na kailangang itago sa hiya, kundi ipaglaban sa pagkakataon. Tahimik ang umaga, walang paalam, walang post sa social media, walang bakas ang dati nilang buhay sa mundo. Si Mira at si Lance ay dinala sa airport, naka-black cap at shades, tila mga taong tumatakas, hindi man sa hustisya, kundi sa kalupitan ng buhay na minsan nilang naranasan. Ang bawat hakbang, bawat hinto sa paliparan ay puno ng kaba at pangungulila, ngunit may halong pag-asa. Sa loob ng private jet ni Don Alessandro, hawak ni Mira ang anak sa isang baraso at ang pasaporte naman ay nasa kabilang kamay. Bagong pangalan, bagong pagkatao, bagong simula. Tinitigan niya ang bintana habang ang mga ulap ay tila dumadaan sa kanyang nakaraan. Mabilis, malamig, at malabo. Tinitingnan niya sa Lance na tutulog ng mahimbing sa kanyang bisig. Maliit na katawan na puno ng tiwala sa kanyang ina. Balang araw anak, babangon tayo. Ang mundo natin ay magiging mas maganda kaysa sa dati. Bulong niya habang hinahaplos ang ulo na Lance. Parang naramdaman ng bata ang init at determinasyon ng kanyang ina. At ngumiti kahit nakapikit. Ngunit bago tuluyang umalis, huminto ang jet sa isang liblib na sementeryo. Dalawang bagong hukay ang nakalantad sa lupa. Parang panandali ang katotohanan sa gitna ng katang-isip. Fake graves. Ang mga lapid ay nakaukit sa pangalan niya at ng anak. Petsa ng kamatayan, gabi ng sunog. Lumapit si Mira at niyakap ng mahigpit at hindi niya mapigilang pumikit. Ito ba talaga ang kailangan para makalaya anak?
Ang kanyang boses ay mahinang bulong. May halong takot, lungkot, at determinasyon. Umikot siya sa paligid. Bawat sulok ng sementeryo ay tila nagbabalik ng alaala ng sunog, ng hapde, ng pang-aape, at ng bigat ng mundo. Sa kabilang dulo, hindi nila nakikita. Nakatayo si Eros Monteverde. Nakayuko siya sa harap ng libingan. Nanginginig ang panga. Kumikirot ang dibdib sa bigat ng hindi niya maintindihang damdamin. Hindi siya umiiyak, ngunit ramdam ang bigat na parang nakadagan sa kanyang puso. Ang katahimikan ng sementeryo ay nagiging masalimuot sa bawat paghinga niya. Lumapit ang butler kay Eros, mahinang naglapit ng tissue. "Condolences, sir." Hindi naman sumagot si Eros. Hindi niya alam kung sinong kinokondena ng kanyang puso. Ang tadhana, ang sarili, o ang pagkakataong hindi niya pinili. Ang hangin ay malamig at tila paligid mismo ay naglalakad sa pagitan ng nakaraan at ng kawalang katiyakan. Sa loob ng sasakyan, si Sabrina ay nakatingin sa malayo mula sa bintana. May ngiting tagumpay. Finally gone. Bulong niya na lang na parang panalo. Hindi panghihinayang, kundi isang pagdiriwang ng kanyang sariling kalayaan mula sa mga taong hindi niya pinili. Ang eksena sa labas ay tahimik, pero sa puso ni Mira at Eros, puno ng alingaw-ngaw ng nakaraan. Maya-maya, lumipad ang jet. Habang umaangat ay tumutulo ang luha ni Mira. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa takot at pangako sa anak. Nababangon sila mula sa lahat ng pinagdaanan. Si Lance ay nakatulog na lamang sa kanyang bisig. Ngunit hinawakan ng kamay ng ina sa kanyang munting kamay at ngumiti ng mapayapa. Isang simpleng ngiti na nagbigay ng lakas kay Mira para magpatuloy. Sa flight, nagkaroon ng katahimikan sa loob ng jet. Si Don Alessandro ay tahimik, nakatingin sa mga ulap, nag-iisip. Ngunit handang maging gabay sa bagong buhay ni Mira at Lance. Ang hangin mula sa aircon ay malamig at malinis. Tila nagsasabi na bawat hininga ay pagkakataon para sa bagong simula. Sa kabilang dako, si Eros Monteverde naman ay iniwan sa sementeryo. Nakatayo sa pagitan ng dalawang pangalan na noon ay kanyang mundo. Tumayo siya ng matatag, pinilit ayusin ang sarili. Kahit ang sakit ay tila nag-iwan ng peklat sa puso. Ang bawat hakbang niya pabalik sa kanyang kotse ay mabigat, ngunit puno ng pagninilay at pangungulila sa pagkakataong hindi niya na maibabalik. Sa jet, si Mira ay tumitig sa malawak na karagatan sa ibaba. Ang bawat alon ay tila paalala ng mga luha, hirap at pagmamahal na inilaan niya sa anak. Sa isip niya nagsimula na ang bagong kabanata. Walang Eros, walang Sabrina, walang lumang buhay, kundi isang mundong kanilang tatayuan at bubuuin ng magkasama. Habang ang eroplano ay umaangat sa ulap, naglakbay sila sa bagong mundo. Si Lance hawak ang kamay ng ina, ngumiti ng payapa. Hindi na alam, ngunit iyon ang simula ng pagbubuo ng bagong imperyo. Imperyo ng tapang, pagmamahal, at bagong pag-asa. Lumipas ang mga taon, ang dating barong-barong na silid at simpleng palengke sa Pilipinas ay napalitan ng malamig na lungsod sa Europa. Ang hangin ay malamig, may halong aroma ng pine at snow, at tahimik na lumalaki sila sa isang tahanang puno ng kaayusan, kaalaman at pagkakataon. Sa halip na lumaki sa ingay ng kalsada, mga bookshelf ang kanyang paligid. Puno ng libro, educational toys at interactive puzzles. Ang malaking glass wall ay may tanaw sa snow-capped mountains na tila paalala ng katahimikan at oportunidad sa bagong buhay. Ngunit higit sa material na bagay, si Lance ay pinalaki ni Mira na may puso, disiplina at pagmamahal. Ang bawat araw ay may routine. Morning jog sa garden ng villa, nutritious breakfast, at study session sa ilalim ng maliwanag na lampara habang si Mira ay kaharap sa kanya, nagbibigay ng gabay. Si Mira mula sa pagiging takot at iyakin na dalaga sa palengke ay naging isang babaeng matatag. Natutunan niyang magsalita sa boardroom, magbasa ng financial charts at tumawak ng negotiation calls.
Lahat ng ito ay dala ng mga business training program ni Don Alessandro. Hindi para maging dependent, kundi para matutong lumaban sa buhay at lumakad sa mundong dati sumupil sa kanya. Madalas siyang sabihin kay Lance, "Hindi tayo dapat takot sa mayaman, anak. Matututunan natin silang makalaban sa paraan na tama." Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Benigno Olaco, Nila Bordeos, at username Aquarius Girl from Dubai. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig! Si Lance, bata pa lang, may pambihirang talino. Kaya niyang solusyonan ng mga puzzle na pang-adults at lagi siyang sinusubok ng kanyang mga tutors. 3 business professors, private coding mentor, at chess coach. Sa paaralan, naging batang chess champion at sa bawat presentation, kitang-kita ang kakaibang disiplina at katalinuhan. Hindi lamang sa akademya, kundi sa mga simpleng desisyon. Laging may maingat at mahinahong pagsusuri. Isang gabi, magkasama silang nag-aaral sa malawak na dining table, puno ng mga libro at laptop. "Mom," mahina ngunit determinado ang tinig ni Lance. "When I grow up, I will build something big para hindi mo na maranasan ang sakit na yun muli." Napangiti naman si Mira. Hindi dahil sa pangarap ng anak, kundi dahil sa pagmamahal na hindi niya kailanman natanggap mula sa ama nito. Marami na siyang natutunan na minsang biktima, ngayon ay guro at gabay na ng sariling anak. Habang papalapit ang teenage years na Lance, lalong lumakas ang determinasyon niya. Hindi puro aral lang iniintindi. May puso rin siya para sa mga taong inaapi. Madalas makita siya sa volunteer programs ng school, nagbabahagi ng lunch sa mga batang walang pagkain, at nakikinig sa mga staff na binabastos ng mga mayayamang estudyante. Sa bawat aksyon, natututo siyang magiging leader na may puso, hindi puro yaman. Sa isang gabi ng midterms, habang nag-aaral sa kanyang room, nagping ang email niya. Pinindot niya at biglang lumitaw ang subject line, Forbes Young Leader Award nomination. Tumigil siya sandali. Tumingin kay Mira na nakaupo sa tabi niya, nag-aalok ng mainit na tsaa. "Mom, look!" sabi ni Lance sa hawak ang laptop. "They recognize what we're doing. They believe in me." Si Mira ay matamis naman ng ngiti. Hindi lang sa tagumpay, kundi sa proseso na pinagdaanan nila. "Anak, ito na ang unang hakbang. Hindi pa huli ang lahat. Ngunit tandaan mo, ang pinakamahalaga, palaging may puso sa bawat desisyon." Sa window, lumabas ang malamig na hangin mula sa snowy balcony. Tumigil sila saglit sa pag-aaral. Tumitig sa malawak na lungsod sa ibaba. Simbolo ng mundo na maaari nilang harapin at baguhin. Sa puso ni Mira, ramdamang halo ng pag-asa at kaba. Handa na ba silang harapin ang bansang minsang nagtapon sa kanila? Ang mundo na minsang pumigil sa kanilang pangarap? "Mom," sabi ni Lance, seryoso habang tumitig sa salamin ng kanyang kwarto. "Oras na para kunin natin ang mundong inagaw sa'yo." Tumigil si Mira sa pag-aayos sa mga papeles sa harap niya. Tumitig sa anak na ngayon ay hindi na lamang bata, kundi batang may talino, disiplina at tapang nakakampi. Hindi lamang pangarap ang nakikita niya sa mga mata ni Lance, kundi determinasyon. Handang ipaglaban ang tama at bawiin ang karapatan nila. Sa tabi ng window, tumingin sila sa snow na dahan-dahang bumabagsak. Tahimik pero puno ng simbolismo. Ang bawat patak ng niebe ay parang pagbabalik ng pagkakataon. Isang bagong imperyo. Hindi lamang sa pera, kundi sa prinsipyo, sa puso at sa hustisya. Si Lance nakaupo sa study chair, hawak ang ballpoint at notebook.
Nagsusulat ng kanyang unang plano sa negosyo, kasabay ng pagbuo ng mga ideya. Nakatitig siya sa portrait ng kanilang lumang bahay na nakapaskil sa dingding. Isang paalala ng sakit at inspirasyon kung bakit kailangan nilang magtagumpay. "Mom," sabi niyang muli, "ito na ang simula." Si Mira ay niyakap ang anak, huminga ng malalim at gumiti. "Oo anak, simula na ito." Sa gabi ng European winter, sa ilalim ng liwanag ng buwan at lamig ng hangin, tahimik na nagplano ang mag-inang ito. Hindi lamang para sa yaman, kundi para sa karapatan, dignidad at kinabukasan na minsan na lang nawala. Sa puso ni Mira, ramdam niya. Sa wakas, may pagkakataon silang baguhin ang lahat. Si Lance ay tumitig sa salamin, determinado, matalim ang titig, at bumulong sa sarili. "Mom, oras na para kunin natin ang mundong inagaw sa'yo." Sa kabilang dulo ng mundo, sa mataas na penthouse sa Makati, nakaupo si Eros Monteverde sa leather chair ng dining room. Ang skyline ng lungsod ay kumikislap sa gabi, ngunit wala sa mga ilaw na yon ang nagbibigay liwanag sa kanya. Ang pangalan, ang pera, ang reputasyon, lahat ay tila unti-unting dumudula sa kanyang mga kamay. Akala niya noon sapat ng apelyido at kayamanan para manatili sa taas. Ngunit ang mundo ay parang may sariling tadhana. Sunod-sunod ang problema sa negosyo. Mali-maling investment, mga proyekto na hindi nagbunga, at ang pagwawalda si Sabrina sa pera. Ang mga board meeting sa dati puno ng papuri at paghanga, ngayon ay puno ng tanong, sisi at kaba. "Eros, what's happening to the company?" Tanong ng isa sa board members. Nakatingin sa kanya na may halong pagkabigla at pagdududa. "Akala namin golden boy ka. Bakit bagsak ang contracts natin?" Sigaw ng isa pang executive. "Ito bang epekto ng personal distractions mo?" Dagdag ng isang senior advisor. Hindi siya makasagot. Hindi niya kayang ipaliwanag ang kasalukuyang gulo. Ang pride niya. Matagal nang nakabaon sa taas ang Monteverde Empire. Ngayon ay unti-unti nang natutunaw. Para bang may invisible force na humihigop sa kanya papunta sa bangin ng kahihiyan at pagkatalo. Si Sabrina, ang dati niyang sweet girlfriend na iniidolo niya noon, ngayon ay ibang tao na. Lagi sa salon, gala sa mga high-end events, shopping abroad. Iniipon ng Chanel bags at luxury items habang lumulubog ang kanilang negosyo. Mas madalas silang mag-away, hindi tungkol sa kung sino ang may tama o mali, kundi kung sino ang mas makakasunod sa kanyang ego. Isang gabi, habang nagiinuman sa study, biglang nag-vibrate ang phone niya. May viral news online. Larawan ni Sabrina sa rooftop bar, halatang masaya. Nakayakap sa ibang lalaki habang hawak ang champagne. Ang ngiti niya ay puno ng ligaya at walang pakialam sa kanya. Ang mga caption ay puno ng pang-uuyam. Parang buong mundo na nakatanaw sa kanyang pagkabigo. Napabagsak si Eros sa upuan. Napaupo, hawak ang sentido. Ang leeg, matigas. Ang mata, nakatingin sa kawalan. Ang buong mundo niya, unti-unting bumabagsak. Ang sarili niyang bahay, ang kanyang empire, ang relasyon. Lahat ay parang gumuho ng sabay. Sa kanyang puso, isang pangungusap ang paulit-ulit. Kung nandito sana si Mira at Lance, ngunit huli na. Ang dalawa ay wala na sa mundo niya. Nawala. Lumipad sa ibang bansa. Nagtatayo ng bagong buhay. At siya, naiwan sa pagkasira ng lahat ng mahal niya. Ang dating kilabot ng lipunan, ngayon ay parang estranghero na sa sariling penthouse. Lumabas siya sa sala at tumingin sa terrace. Ang hangin ay malamig, humahaplos sa mukha niya. Pero hindi niya naramdaman ang kalayaan. Ang mga ilaw sa lungsod ay kumikislap, ngunit wala ni isa nagbibigay liwanag sa puso niya. Tumayo siya sa railing, nakatingin sa malayo. Ang bawat flash ng mga streetlights ay paalala ng pagkabagsak niya. Sa isang drawer sa study, nakita niya ang lumang retrato. Kuha noong kasal nila ni Mira. Nakangiti silang dalawa. Ang mundo para sa kanya noon ay perpekto, puno ng pangarap at pangako.
Hawak niya ang larawan ng mahigpit. Parang huling piraso ng dignidad niya. Hindi siya umiiyak, pero ang panga niya kumikibot. Ang katawan ay nanlalambot sa bigat ng kabiguan. Tumalon ang alaala ng lahat nang nawala. Ang ngiti ni Mira bago sila pumasok sa simbahan, ang simpleng yakap ng bata, ang tahimik na gabi na puno ng pangako. Lahat ng iyon, lumilipad na parang hangin sa ulap. Habang nakaupo sa study, napansin niya ang telepono. Notifications, patuloy na dumarating. Balita tungkol sa stock market crash ng Monteverde Corp. Photos ng luxury party si Sabrina. At social media posts ng kanilang anak na wala sa piling niya. Ang buong mundo tila tumatawa sa kanyang pagbagsak. Sa gitna ng gulo, tinawag siya ng assistant niya. "Sir, kailangan po natin gumawa ng statement sa media." "Hindi ko kaya." Sagot niya na ang boses ay walang lakas. "Wala na akong kalaban-laban. Wala na akong lugar dito." Ngunit sa loob ng sarili niya, may maliit na tinig. Isang tila napakatagal na nakalimutan kung paanong manindigan. Ngunit ngayon, ang tinig na iyon ay natatabunan ng sakit at pangungulila. Sa gabi, habang nakatitig sa city lights, naiisip niya, paano siya nagkamali? Bakit ang mga desisyon niya ay humantong sa ganitong kabagsakan? Para bang bawat akbang, bawat kontrata, bawat pagwawaldas ay nagbalik sa kanya sa mga gabing hindi niya pinili si Mira. Bumalik siya sa drawer, hawak ang lumang litrato at tahimik na bumulong sa sarili. "Mira? Lance?" Hindi niya alam kung paanong babawiin ang nawala. Ngunit isang bagay lang ang malinaw. Unti-unti, bumabagsak ang hari ng Monteverde Empire. At sa malayong bansa, may batang lalaki na unti-unting humihila sa kanyang ina at sa kanilang kinabukasan pataas, patungo sa mundo na minsang inagaw sa kanila. 18 taon ang lumipas sa isang tahimik na umaga, lumapag ang private jet sa NAIA. Walang announcement, walang flashing lights, walang VIP fanfare. Ang mga paparazzi, walang ideya. Ngunit sa loob ng jet, hindi ordinaryong mga pasahero ang bumaba. Si Alden Cruz, bagong pagkakakilanlan na Lance, ay 20 taong gulang na. Matikas, may sharp eyes at presensya ng batang CEO na hindi kailangan ng corona para mapansin. Naka-business suit, malinis ang postura. May dalang folder na puno ng dokumento. Hindi para sa bakasyon, kundi para sa malaking investment deals at pagpapalawak ng impluwensya sa negosyo sa Pilipinas. Kasama niya si Mariel, dati takot at basag na babae mula sa palengke. Ngayon ay eleganteng babae na may tahimik na kumpiyansa. Nakasuot ng off-white pantsuit, ang buhok ay maayos, ang mukha ay may karisma at respetado. Para sa karamihan, hindi kilala ngunit para sa mga nakakaalala ng nakaraan, siya ang babaeng iniwan at inapi. At ngayon, bumangon na. "Handa ka na?" Tanong ni Mariel habang pababa sila ng jet bridge. Hawak ang kamay ni Alden sa maikling sandali. Ngumiti si Alden. Matibay ang tingin sa mga city lights sa labas. "Hindi ako babalik para maghanap ng pamilya. Babalik ako para buuin ang sarili kong imperyo." Tahimik silang naglakad papunta sa sasakyan. Hindi muna nagpapakita. Kailangan muna nilang mag-obserba. Sa unang linggo, iniikot ni Alden ang business districts. Pinagmamasa ng mga kumpanya, sinusuri ang market trends at tinitingnan kung alin sa mga partner ni Eros ang pwedeng mapasok. Walang pagpapakilala, walang pagbibida. Isang tahimik na pagmamasid. Pumasok siya sa mga meetings, nag-lunch kasama ang mga big players sa industriya at unti-unting bumili ng shares sa key companies. Sa bawat boardroom, sa bawat kontrata na pinirmahan, ang plano ay malinaw. Unti-unting bawiin ang kontrol sa mundong minsang sinakop ng pamilya Monteverde. At isa sa mga kumpanyang yon, supplier ni Eros Monteverde. Isang umaga sa Makati boardroom, tahimik ang room habang pinapaliwanag ng legal team ni Alden ang detalye ng acquisition. Pinirmahan niya ang mga dokumento ng walang kaba.
Tiningnan lang ang papel at ang mga mata ng board. You now own 60% of our logistics arm, Mr. Cruz, sabi ng chairman na may bahagyang ngiti. We're honored. Sagot naman ng mga board members. Hindi alam ang buong plano sa likod ng ngiti ni Alden. Tahimik lang siya nang umiti. May lihim na tagumpay sa mata. Para sa iba, simpleng acquisition lang yon. Ngunit para kay Alden, hakbang ito patungo sa pagbawi ng lahat ng nawala sa kanya at sa kanyang ina. Sa kabilang dulo ng mundo, sa bahay Monteverde, natanggap ni Eros ang email. Termination notice of partnership sa supplier company. Ang unti-unting pagbagsak na sinimulan pa noong pagkawala nila ni Mira at Lance, tila nagbabalik sa kanya. Subalit wala siyang paraan para pigilan ito. Ang pangalan, pera at impluensya niya ay unti-unting humihina. Sa bawat newsletter, sa bawat report, bumabagsak ang mga investment niya. Si Sabrina mas abala sa sarili niyang buhay. Wala nang pakialam sa negosyo. Nagiiwan sa kanya sa isang piling mundo na puno ng pagkabigo. Ang mga dating pulido at glamorosong board meetings ay puno na ng tanong at pagsisisi. At sa gitna ng lahat, si Eros ay natutong muling uminom. Nakatingin sa empty chair kung saan dapat nakaupo ang kanyang anak. Muli nagbalik ang alaala ni Mira at Lance sa kanya. Ang pagmamahal na hindi niya inabot, ang pamilya na hindi niya maalagaan, at ang pagkakamaling dati hindi niya pinansin, ngayon ay parang nakatambak sa harap niya. Sa penthouse balcony pinagmamasa ni Mariel ang city lights. Malalim ang hininga. Nasa tabi niya si Alden, nakatingin rin sa ilaw ng lungsod. Ngunit sa mata niya, makikita ang apoy ng determinasyon. Lumapit siya, mahina ngunit matatag na bumulong. Simula na ng pagbawi natin, ma. Ang hangin ay may dalang kakaibang tensyon, parang paparating ang bagyo. Ngunit hindi ito simpleng hangin. Ito ang simula ng ganti, ng pagbabalik ng hustisya sa mundong sinakop ng Monteverde. Sa bawat hakbang nila sa Makati streets, bawat meeting, bawat kontrata, at bawat hakbang ng kanilang pagbabalik, isang bagay ang maninaw. Hindi lang basta negosyo ang kanilang bubuuin, isang bagong imperyo, isang bagong reputasyon, at higit sa lahat, isang bagong kapalaran para sa mga minahal at inaapi. Sa likod ng mga mata ni Alden habang tinitingnan ng lungsod sa gabi, isang pangako ang lumutang. Ang lahat ng pagkabigo, lahat ng sakit, lahat ng inapinala noon, babayaran at babalikan niya ng may lakas, determinasyon, at walang patid na disiplina. Tahimik na tumingin si Mariel, hawak ang kamay ni Alden. Alam na ang bawat plano ay unti-unting maisa sa katuparan. Sa hangin, sa ilaw ng lungsod, sa mga tahimik na boardrooms, nagsimula ang pagbawi. Habang nakatitig sa city skyline, tahimik na bumulong si Alden sa ina. Simula na ito, ma. Ang mundong inagaw sa atin, kukunin natin. Ang gabi ay tahimik, ngunit ang paparating na ganti ay nararamdaman na sa bawat hanging humahaplos sa kanilang mukha. Ang dating makapangyarihang pangalan ni Eros Monteverde ay minsang simbolo ng yaman at impluensya. Ngayon ay unti-unting nagiging abo sa ilalim ng kanyang sariling mga kamay. Ang bawat supplier na dati tapat, biglang nag-withdraw. Ang mga partners at financiers na noon ay nagmamadaling lumapit, ngayon ay nagbago ng direksyon. Nag-iingat at umiiwas sa kanya. Bawat araw may bagong email sa inbox niya. Ang bawat isa ay tila suntok sa tiyan. Deal cancelled. Investor pulled out. Contract terminated. Ang mga boardroom meetings ay puno ng tensyon. Ang mga directors na dati nakayuko sa kanya, ngayon ay nagtatakbuhan ng tingin sa kanya na para bang siya ang problema. Fix this! Sigaw ng isang board member. Where is your strategy? Dagdag pa ng isa. Wala ka bang alam na gawin kundi sisihin ng iba? Tanong naman ng matandang chairman. Halatang nawawala na ng pasensya. Si Eros nakaupo lang sa kanyang leather chair, hawak ang whiskey glass na walang laman, nakatingin sa mga lumilipad na email notifications sa screen. Pakiramdam niya, bawat click ay dahan-dahang durog ang kanyang dating imperyo.
At sa ibabaw ng lahat ng to, isang headline ang bumangga sa kanyang dibdib. Alden Cruz, the boy tycoon taking over Asia. Kasama ang larawan ng isang batang lalaki, may hawig sa anak niyang si Lance. Hindi niya ito sineryoso sa simula. Bata pa naman, walang karanasan. Siguro ay isa lang itong lucky news story. Maling paghahambing. Ngunit habang tinitingnan niya ang larawan, may mga detalye na hindi niya maalis sa isip. Ang mata, ang panga, ang tikwas ng ngiti. Parang salamin ng kabataan niya. Parang nakikita niya ang sarili niya sa isang mundo na hindi niya nakontrolado. Kinabahan siya. Hindi niya maintindihan. Paano posibleng ganito ang bata? Paano siya nakaabot sa kanyang negosyo nang hindi siya alam? Pero hindi pwede ang takot, sabi niya sa sarili. Patay na yan. Ang huling piraso ng pride niya ay pilit niyang pinapantay sa lumang pangalan. Ngunit kahit pa sinubukan niyang baliwalain, ang panloloob na kilabot ay unti-unting lumalaki. Habang sinusubukan niyang pigilan ang pagbagsak ng kumpanya, mas lalo lamang itong lumulubog. Ang bawat attempt na i-rescue ang contracts ay nabigo. Ang mga empleyado ay naligaw, nagkakagalit at nawawalan ng kumpiyansa. Ang mga pondo nakahiwalay na sa kanya ng walang babala. Sana may kasangga siya, pero wala. Si Sabrina na dating kasama niya sa taas ay wala na rin. Nag-elope sa ibang bansa kasama ang lalaking nasa viral photo. Ang kanyang sarili nananatiling mag-isa sa kanyang malaking office. Hawak ang whiskey glass. Nakatingin sa larawan ni Mira at na Lance noong bagong panganak. Kaya ba ito kapalit ng pride ko? Bulong niya. Basag ang boses. Parang umiikot sa malaking kaharian ang kanyang isip ang tanong. Lumiko siya sa window. Ang lungsod sa gabi ay nagliliwanag sa malayo. Ngunit sa kanya, tila madilim. Ang dating liwanag ng yaman at kapangyarihan ay napalitan ng anino ng kahungkagan at panghihinayang. Sa kabilang dako naman ng mundo, si Alden Cruz ay nakaupo sa isang skyscraper office. Hawak ang tablet at nakatingin sa mapa ng mga negosyo ng Navarro Group. Ang bawat posisyon ay may red X mark. Isa-isa nilang nahuhulog tulad ng domino. Tahimik ngunit may kakaibang tensyon sa bawat galaw ng kanyang daliri sa screen. Hindi ito basta planong paghahari sa negosyo. Ito ang pagbawi ng bawat nasaktan, bawat naaapi, bawat pangarap na nawasak ng nakaraan. Ang bawat hakbang ni Alden ay sinadya, hindi lamang upang pahinain ang imperyo ni Eros, kundi upang puuin ang hustisya para sa ina at sa sarili. Lumipat siya sa kanyang desk, tumayo, huminga ng malalim, at tumingin sa skyline ng lungsod. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa ilalim ng mga corporate towers, ang laro ay nagsimula na. Sa bawat press release, sa bawat acquisition, at sa bawat merger na pinirmahan ni Alden, may unti-unting epekto sa Navarro Group. Ang mga investor na dati nagpapakita ng respeto sa pangalan ni Eros, ngayon ay nagdadalawang isip na. Ang mga kontrata ay napupunta sa mga bagong kamay at ang dating makapangyarihang network ay unti-unting nagkakawatak-watak. At sa penthouse ng Navarro, nakaupo si Eros. Hawak ang larawan ni Mariel at Lance. Ang telebisyon sa background ay may live coverage. Isang press conference ni Alden Cruz. Si Eros sa unang pagkakataon, hindi nanggigil. Hindi siya galit. Hindi rin takot sa dati niyang kapangyarihan. Ngunit ngayon, isang ibang pakiramdam ang dumating. Takot. Ang batang lalaki sa telebisyon na may ngiti, may kumpiyansa, may boses ng leader na hindi hinahadlangan ng edad, ay kumakatawan sa isang puwersa na hindi niya alam kung paano haharapin. Sino ka ba talaga, Alden Cruz? Bulong niya sa sarili. Halos wala siyang boses. Ang mga mata niya ay nakatuon sa screen. Naghahanap ng sagot na alam niyang darating. At sa bawat eksenang iyon, sa bawat hakbang na ginawa ni Alden sa likod ng lungsod, ang dating hari ng Monteverde Empire ay unti-unting bumagsak. Ang pagkakahiwalay sa pamilya, ang mga maling desisyon, ang nakaraan na hindi mababawi, lahat ay nagsanib upang ipakita sa kanya ang realidad.
Ang imperyo niya ay unti-unting nagiging alaala. Sa boardroom ng Monteverde Group, si Eros ay nakatingin sa kanyang mga kamay. Hawak ang larawan ni Mariel at Lance. Ang puso niya ay tumitibok. Nanginginig ang paa. Kung nandito sa Lance, kung nandito si Mira, bulong niya. Ngunit huli na. Ang batang lalaki, ngayon na si Alden Cruz ay hindi na bata. At sa bawat hakbang na ginawa niya, ang ganti ay paparating. Tahimik, mapanlikha, at walang awa. Sa pinakaitim na bahagi ng gabi, nag-iisa si Eros sa kanyang malawak at malamig na opisina. Ang ilaw ng city skyline sa labas ay parang paalala ng bawat tagumpay na unti-unting lumalayo sa kanya. Pawis ang noo, nanginginig ang mga kamay, hawak ang ballpen at calculator, pero kahit ano pang gawin, lugi pa rin ang kumpanya. Pumasok ang isang tauhan, loyal noon pa man, ngulit ramdam na ang kaba. Sir, we're losing everything, bulong niya. Bulmulwak ang takot sa kanyang tinig. Hindi naman sumagot si Eros. Nakatingin lang siya sa pader, parang may kinakausap na multo. Ang kanyang isip ay puno ng takot at galit. Ang bawat email, bawat pagkatalo sa boardroom ay parang suntok sa tiyan. At doon sa kanyang loob, pumasok ang madilim na bahagi ng kanyang pagkatao. Ang utak ng taong takot matalo, takot mawalan, takot harapin ang kinabukasan. Kung mawala si Alden, bulong niya. Halos hindi marinig sarili niya. Titigil ang pag-atake. Sir? Tanong ng tauhan na nanginginig, hindi alam kung seryoso ang utos. Pinikit ni Eros ang mata, huminga ng malalim at nagdesisyon. Hindi bilang ama, hindi bilang tao, kundi bilang isang nilamon ng ambisyon at galit. Alisin niyo ang batang Alden Cruz sa landas ko. Permanently. Tahimik lang ang tauhan pero tumango. Ramdam ang bigat ng utos. Walang nakarinig, pero ang hangin sa opisina ay nanlamig na parang may demonyong ngumiti sa dilim. Habang umaalis ang tauhan, naiwan si Eros, nakahawak sa ulo niya. Parang may sumisigaw sa loob ng dibdib. Anong ginawa mo? Sa mesa ay nakakalat ang dokumento. Mga contracts na bumagsak, kumpanya na nawala. At sa gitna ng kaguluhan, isang lumang larawan ni Alden. Nahulog ang picture ni Lance noong baby pa siya mula sa lumang notebook. Dumaan ang mata ni Eros doon, pero pinili niyang hindi tignan. Sa gabing iyon, hindi lamang negosyo ang bumagsak. Kaluluwa niyang isinugal. At sa bawat takbang na gagawin niya mula ngayon, walang siguro kung sino ang panalo at sino ang talo. Ang ilaw ng skyline sa labas ay tila nagbabadya ng dilim na paparating. Si Alden, hindi alam ni Eros, ay unti-unti nang nakahanda sa laban. Maagang sikat ng araw sa Makati. Malamig ang hamog, ang mga building ay nagliliwanag sa liwanag ng morning sun, at ang kalsada ay puno ng ingay ng mga sasakyan. Si Alden Cruz, nasa loob ng armored convoy, nakatingin sa salamin habang iniisip ang charity meeting para sa Youth Innovation Fund. Hindi siya nagbabalik loob sa Manila para magpakitang tao. May mission siya, bumuo ng network para sa mga kabataan, para sa mga batang walang boses, para sa pangakong binitiwan kay Mira. Gusto mo ba ng coffee, sir? Tanong ng driver. Ngunit si Alden nakatingin sa traffic at sa sarili niyang plano, tahimik lang. Sa kalsada, hindi nila alam, may nakaabang. Isang sniper sa rooftop, nakafocus sa target. Isang motor na patuloy ang pagmamaniobra at isang tinted van na sumunod sa convoy. Hindi halata ngunit handang pumutok. Biglang may pumutok, isang sigaw, isang iglap lang, tumigil ang mundo para kay Alden. Ambush! Sigaw ng bodyguard. Ang convoy bumangga sa barrier sa gilid. Ang mga metal ay nagkalansing. Ang gulong ay sumirit sa alikabok. Ang pinto ng SUV ay bumukas. Duguan ng isang bodyguard, humihingal, habang naririnig ang yabag at hiyaw ng mga taong nagtatakbuhan. Isang balang tumama sa dibdib ni Alden. Nahulog siya sa sahig ng sasakyan. Nanginginig, pilit na lumalaban ang mga mata, pero unti-unting lumalabo ang paningin. Mama, bulong niya na parang kidlat at tumago sa puso ni Mira.
Hindi na naghintay si Mira, naka-heels ngunit hindi alintana ang sakuna. Lumusong siya sa dugo sa kalsada papunta sa anak. Ang bawat hakbang ay may tunog ng kahapde. Ngunit wala siyang pakialam. Hawak niya si Alden, pinipilit na manatili ang bata sa kanyang pisngi. "Huwag mong iiwan si mama, anak, please," sigaw niya. Punit na punit ang tinig. Halong takot at galit. Ang katawan ni Alden nanginginig. Pinipilit magpakita ng tapang kahit ramdam ang sakit. Nagsirena ang ambulansya. Ang flash ng cameras, breaking news sa banner sa TV. Boy mogul shot, critical condition. Attempted assassination on Alden Cruz. Ang mga tao sa paligid may hawak na phones. Nag-trending agad sa social media. Bawat segundo may bagong video clip. Ang mundo para kay Alden, sandali lang, ay gulo, dugo at takot. Sa kabilang bahagi naman ng Maynila, si Eros Monteverde nanonood sa isang pribadong penthouse. Nakaupo sa leather chair, may baso ng whiskey na hawak. Biglang bumagsak sa mesa ang baso. Ang mundo niya ay tumigil. Parang may kumurot sa puso niya. Hindi niya alam kung bakit nanginginig siya, pero ramdam niya ang panginginig sa katawan. Tumunog ang phone niya, tumawag ang tauhan. "Sir? Done? Wala na yon." Natuyot ang dugo ni Eros sa katawan. Parang hindi siya makahinga. Parang ang hangin mismo ay pumigil sa baga. Hindi niya alam kung bakit nanginginig siya, pero ramdam niya, alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso, siya mismo nagpadala sa bala. Sa loob ng penthouse, nakaupo siya sa sahig. Hawak ang ulo. Humihingal, bawat segundo ay parang kabiguan ng buhay niya na ipon sa mga mata. Sa loob ng kanyang isip, muling naglaro ang eksena. Sniper, motor, fan, at ang kaguluhan sa Makati. Hindi pa siya nakaka-move on. Hindi alam ang dapat niyang gawin. At higit sa lahat, hindi niya inaasahan na siya mismo ang pumatay sa sariling anak. Si Mira nasa ambulance, hawak ang anak. Umiiyak at pinipilit na manatiling malakas. Si Alden sa gitna ng sakit at pangungulila, pilit humihinga. Ramdam ang init ng kamay ng ina sa kanyang balat. Sa labas ng mga kameras, nagre-record. Ang social media puno ng speculation, trending hashtags at bawat minuto ay may lumalabas na bagong angle ng insidente. Ngunit sa puso ni Mariel, wala sa numero o headline ang mahalaga. Ang mahalaga, buhay ang anak. Si Eros ay nanonood naman ng live coverage sa TV, hawak ang whiskey glass. Ang mga mata niya pumupugak sa bawat shot ng convoy, bawat flash ng camera, bawat sigaw sa background. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng takot, ng guilt at ng kahulugan ng pagkatalo. Wala pa siyang alam, ngunit ang utos niya ay nagbabalik sa kanya. At sa sandaling iyon, ang demonyong ambisyon, pride at galit ay nag-umpisang ilahad ang tunay na presyo ng kanyang ginawa. Sa ER ng isang malaking ospital sa Makati, kumakaripas sa mga doktor, nurse at paramedics. Ang mga ilaw ng emergency lights ay kumikislap sa malakakulay na halo ng pula at asul. Ang sahig, basa ng dugo. Bawat hakbang ay may kalabit ng metal at kahapde. Si Mira, naka-black dress. Ang buhok ay bahagyang basa sa pawis. Yakap ang kamay ni Alden. Pilit na humihinga sa bawat tunog ng beep ng heart monitor sa corridor habang dinadala siya papasok sa operating room. Nanginig ang kanyang katawan. Bawat tibok ng puso ay parang sumabog sa dibdib niya. "Doc, iligtas niyo po ang anak ko. Siya lang ang meron ako." Pabulong niyang sigaw. Halos walang boses sa lungkot at takot. Ngunit walang sagot ang doktor. Tahimik lang siyang naglalakad. Hawak ang tray ng surgical tools. Parang sundalong papasok sa digmaan. Ang pinto ng OR sumara sa likod nila. Nag-iwan ng katahimikan at kaba sa corridor. Napaluhod si Mira sa sahig ng ospital. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Ang mata basang-basa sa luha. Naghiyaw siya ng tahimik. Pilit na inaawit ang pangalan ng anak. Ang bawat hiyaw ay parang suntok sa sariling dibdib. Hindi niya alintana ang kamera sa labas, ang media o ang mga pulis na nakamasid. Para sa kanya, ang oras ay natigil.
Hindi pwedeng mangyari to. Hindi pwedeng mangyari. Bulong niya sa sarili. Ang boses ay basag. Ang katawan nanginginig. Sa kabilang bahagi naman ng lungsod, si Eros Monteverde nakalugmok sa office niya. Hawak ang whiskey glass na hindi nalasing, ngunit pawis ang bumalot sa kanyang katawan. Nanlalabo ang mata, nanginginig ang mga kamay at parang may kumurot sa puso niya sa bawat flash report sa TV. Boy mogul shot, critical condition. Ambulance rush to. Basa ng screen sa blood red letters. Bawat salita tumutuhog sa kanyang dibdib. Hindi niya maunawaan kung bakit nanginginig ang buong katawan niya. Bakit tila may bungo ng kidlat ang dumampi sa kanyang utak? Tumawag ulit ang tauhan niya sa telepono. Sir, sigurado yan. Wala nang babalik. Napahawak si Eros sa telepono. Parang hawak ang huling hininga niya. Para bang may nakasakal na bagyong hindi niya maalis. Sa unang beses sa maraming taon, napaiyak siya. Hindi para sa sarili, hindi para sa pera o reputasyon, kundi para sa isang katotohanang hindi niya alam. Sa loob ng OR, ang mga surgeon abala sa pag-aalaga kay Alden. Ang bawat putok ng monitor, ang bawat beep ng ventilator, bawat tunog ng metal, ay parang ritmo ng isang laban para sa buhay. Ang dugo, pagod at tensyon pinaghalo sa katahimikan. Si Mira nananatili sa labas, hindi nakalayo, hindi nakaupo. Nakatayo sa koridor, kumakapit sa bala ng katawan niya, habang ang bawat sandali ay may kahulugan ng eternity. Ang bawat patak ng luha niya, bawat paghinga ay naglalaman ng pangako. Hindi siya mawawalan. Hindi niya hahayaan ang anak na mawala sa kanya. Lumipas ang mga minuto, bawat isa tila oras. Bawat isa, tila siglo. Ang bawat tawag ng doktor sa koridor ay nagpataas ang tibok ng puso ni Mira. Naririnig niya ang bawat hiyaw ng nurse sa OR. Bawat pagtapik ng glove sa kamay ng surgeon. Ang sakit at takot ay parang naghalo sa katawan niya. Ngunit sa bawat tibok ng puso niya, may lakas na unti-unting bumabalik. Sa kabilang dulo ng lungsod, si Eros naman ay nakaupo pa rin sa office. Nakatingin sa screen, hawak ang ulo, nanginginig. Ang basag na pride, basag na puso, basag na mundo, unti-unting bumabalik sa kanya ang alaala ni Mariel at Lance. Ngunit huli na, sa bawat flash report ng ambulance, bawat breaking news alert, unti-unti siyang nauubos sa kaba. Sa labas ng OR, napadapa si Mira sa sahig. Ngunit hindi siya sumuko. Huminga siya ng malalim, hinawakan ng kamay ni Alden sa plexiglass barrier ng OR window at pinakiramdaman ng bawat patak ng kanyang buhay sa anak. Isang surgeon ang lumabas. Mukhang seryoso pero may liwanag ng pag-asa. Miss Mariel, stable na siya. Kailangan lang niyang maobserbahan pa. Napayakap si Mira sa hangin. Parang humihinga siya para sa sarili at para sa anak. Ang relief ay halong pagod, lungkot at pasasalamat. Ngunit sa likod ng kaligtasan, ramdam niya ang bigat ng mundo. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang gulo na dala ng nakaraan. Habang hawak ni Mariel ang kamay ni Alden, nakatayo sa dilim si Eros sa kanyang office. Walang alam sa loob ng puso niya ang buong katotohanan. Sa unang pagkakataon, alam niya na sobrahan siya ng ambisyon. At sa gabing iyon, hindi lamang negosyo ang isinugal niya, kundi ang buhay ng anak. Hindi naman nakadulog si Eros Monteverde sa loob ng kanyang maluwang ngunit malamig na penthouse. Binuksan niya ang lumang kahon ng mga gamit ni Mira. Larawan, scrapbooks, lumang pasaporte at baby items na tila nakatayo sa nakaraan. Sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang lumang baby picture ni Lance. Tumingin siya sa mata ng sanggol. Sa litrato, parang tumigil ang oras. Parang tumigil ang lahat sa paligid niya. Ang mga taon ng pagkakahiwalay, ng galit, at ambisyon ay biglang nagmistulang bula. Habang tinitingnan ni Eros ang batang CEO sa viral news, may kakaibang kilabot sa kanyang dibdib. Iyong mga mata, panga, ngiti, parang salamin ng kanyang kabataan. Napatingin siya sa lumang larawan ni Mira at Lance. Dahan-dahang tumigil ang mundo niya. Pwede bang anak ko siya? Bulong niya na nanginginig. Nagdesisyon siya.
halong takot at pagkatulala. Ipa-DNA test niya ang bata sa private laboratory, high security. Hindi siya makapaniwala sa sarili habang pinipirmahan ang consent forms. Ang pawis sa kanyang noo ay patak ng ulan na parang mga nakaraang pagkakamali. Para siyang kriminal na naghihintay ng hatol ng tadhana. Maya-maya dumating ang resulta. Nakalagay sa screen, match. Parang sumabog ang mundo ni Eros. Nabagsak ang papel mula sa kanyang kamay. Umiiling-iling siya sa upuan. Humihingal, hindi makahinga. Ako ang pumatay. Saan ako? Bulong niya na basag ang boses. Ang bawat salita ay tila tumataga sa kanyang kaluluwa. Hindi siya nag-isip. Tumakbo siya sa ospital. Halos hindi mapigilan ng security na makapasok ang private wing. Ang mga gwardya nagulat sa lakas at desperasyon ng lalaking dati kilala bilang walang kapantay sa mundo. Pagdating sa pasilyo, nakita niya si Mira. Nakatayo ito sa tabi ng kama ni Alden. Hawak ang kamay nito at nanginginig punong-puno ng takot at pag-aalala. Nang makita siya ni Mariel, lumuhod siya. Umiyak at humiyaw. Mira, hindi ko alam. Patawarin mo ko. Hindi ko alam, Diyos ko. Anak ko siya. Ngunit hindi niya pinakinggan. Sa halip, sinampal siya ni Mariel ng malakas. Umalingaw-ngaw ang tunog sa corridor at para bang bumagsak ang mundo ni Eros sa bawat echo. Pinatay mo ang anak ko, sigaw ni Mariel. Sa sandaling yon, hindi siya CEO, hindi siya mayaman, hindi siya lalaking may kapangyarihan. Isa siyang durog na kaluluwa. Lahat ng karangalan, lahat ng kontrol, lahat ng pera, wala. Tanging kasalanan at takot ang naroroon. Biglang lumabas ang doktor mula sa OR. Mataas ang boses, puno ng urgency. He needs extremely rare blood now. One donor only. Naramdaman ni Eros ang panlulumpo ng kanyang katawan. Isa lang ang donor? Isa lang. At alam niyang wala ng iba kundi siya. Ang kanyang dugo na dati simbolo ng lakas at lahi. Ngayon ay huling pag-asa ng anak na nasaktan dahil sa kanya. Lumapit siya sa tabi ng kama. Hinawakan ng kamay ni Alden. Ang init ng bata. Kahit sa critical condition ay tumatago sa puso ni Eros. Tumayo siya sa tabi ng doktor. Mabilis at determinadong sinimula ng proseso ng blood donation. Si Mira, tahimik pa rin ang kamay na hawak ni Alden. Nakatingin sa kanya. Hindi lang galit, kundi halo ng pangungutya, pagdududa at pangunawa. Gawin mo na kung gusto mong itama ang mali mo. Bulong niya na tahimik at halos mapaangat ang kilay niya. Habang kumukuha ng dugo ang doktor, naramdaman ni Eros ang bawat tibok ng puso ni Alden. Ang bawat patak ng dugo na bumabagsak sa bag ng plasma ay parang bawat taon ng kanyang pagkukulang. Bawat galit, bawat pagkapigo. Unti-unting tumutunaw sa kanyang dugo at pumapasok sa katawan ng anak. Pasensya na anak, pasensya na. Bulong niya. Basag at pilit na hawak ang kamay ng bata. Ang pride na matagal niyang pinagmamalaki ay napawi. Ang natira ay simpleng tao. Isang ama na humihingi ng tawad habang ang buhay ng anak niya ay nakasalalay sa kanyang dugo. Habang nakatayo sa tabi ng kama, si Mira humahawak naman sa balikat niya at tahimik na bumulong. Kung gusto mong itama ang mali, kailangan mong patunayan. Hindi sa salita, kundi sa gawa. At doon sa gitna ng ospital, nagsimulang baguhin ni Eros Monteverde ang kaniyang buhay. Hindi bilang ama lang kundi bilang isang taong handang harapin ang lahat ng resulta ng kaniyang pagkukulang. Sa transfusion room nakahiga naman si Eros Monteverde. May tubes na nakasaksak sa braso. Habang dumadaloy ang kanyang dugo papunta kay Alden, tahimik siyang umiiyak. Paulit-ulit ang bulong na tila dasal, tila panalangin. Kung pwede lang kunin ang buhay ko kapalit ng kanya. Anak ko, patawarin mo ko. Bawat patak ng dugo niya ay parang bawat taon ng kanyang pagkukulang. Bawat galit, bawat hindi pagkakaintindihan na unti-unting bumabalik sa kanya. Puno ng pagsisisi ang bawat hibla ng kanyang katawan. Sa loob ng OR lumalaban si Alden. Matatag ang tibok ng puso. Ngunit mahina,
Parang bata na naglalakad sa hangganan ng buhay at kamatayan. Hindi niya marinig ang mga salita ni Eros, ngunit ramdam ng kaluluwa niya ang sakripisyong ginawa ng taong minsang hindi niya makilala bilang ama. Dugo na nagbibigay ng pagkakataong mabuhay. Dugo na puno ng pagsisisi at hangarin na itama ang mali. Ang mga oras na lumipas. Ang oras ay tila huminto habang si Mariel nakatayo sa tabi, hawak ang kamay ni Alden. Hindi mapakali ngunit puno ng pag-asa. Lumabas ang surgeon, may malalim na hinga. Stable na siya. Napahagulgol si Mira, humagod sa kanyang anak, habang si Eros bagsak sa tuhod, hawak ang pader at parang nabunutan ng pangil ang demonyong sumakop sa kanyang puso. Para sa unang pagkakataon, hindi siya makagalaw sa galit, kapangyarihan o kayamanan. Tao lang siya, nakaharap sa kanyang kasalanan. Nang magising si Alden, lumapit si Eros sa parang aso na humihingi ng pagmamahal. Anak, please. Ngunit malamig ang mata ni Alden. Ang sugat sa dibdib niya ay mas masakit pa kaysa sa bala. For my mother, I will live, but not for you. Tumulo ang luha ni Eros. Ang kasalanan niya hindi na mabubura. At sa sandaling iyon, unti-unting natutunan niyang harapin ang sakit ng sariling gawa. Dumating ang mga pulis sa mansyon ng Monteverde. Dala ang warrant para sa pagkakasala ni Eros. Tahimik lang siya, nakatayo sa gitna ng malaking sala. Parang bato. Walang galaw, walang sigaw. Hindi nagtatangkang tumakas. Tumango lang siya nang makita si Mariel at Alden na dahan-dahang lumalapit. Parehong may mabigat na tindig. Parehong nagdadala ng katahimikan na puno ng tensyon. Bago isuot ang posas, lumuhod si Eros sa harap nila, parang isang taong ganap ng durog ang katawan at kaluluwa. Ang boses niya, basag at nanginginig. Halos hindi marinig. Patawad, kahit hindi ko deserve. Tumigil si Clara sa kanyang paghinga. Nang marinig iyon, hindi siya nagsalita. Tumulo lamang ang luha niya. Biglang bumigat sa dibdib. Hindi para kay Eros kundi dahil sa bigat na matagal niya nang pinasan. Hindi siya umiiyak para sa galit o puot. Umiiyak siya dahil sa dulo ng sakit, dulo ng pinakamasakit na kabanata sa buhay niya, at sa wakas, dumating ng yugto ng pagbitaw. Napangiti siya ng bahagya. Dahan-dahan na ibinalik ang kanyang lakas. Alam niya na tapos na ang panahon ng galit at bigati. Si Alden, matatag na may dignidad, lumakad palayo. Hawak ang bagong buhay na pinaglaban niya. Sa murang edad, siya na ang pinakamaliit at pinakabatang empire builder sa Asia. Ngunit hindi lamang sa pera o kapangyarihan siya nakabase, sa puso at prinsipyo. Habang papalayo siya, naramdaman ni Eros ang bigat ng pagkawala. Hindi lamang ng kapangyarihan, kundi ng pagkakataong mahalin at maprotektahan ng anak na noon pa man ay wala sa kanya. Sa kabilang dako, si Mira ay nagsimula namang magtayo ng foundation para sa mga inang iniwan, sinaktan. Isang lugar ng pag-asa at pangarap para sa mga kababaihang katulad niya. Dito niya na ipapasa ang lakas at tapang na natutunan niya mula sa sariling pakikibaka. At dito rin niya nakita na ang buhay ay pwedeng muling itayo kahit na ilang ulit ka pang nadurog. Si Eros sa maliit na prayer chapel sa loob ng bilibid, araw-araw nagdarasal, hindi para sa kalayaan, kundi para sa kabayaran at paghilom ng kanyang kaluluwa. Pinipilit niyang humarap sa sariling kasalanan. Kinikilala ang lahat ng mali na ginawa niya at natututo mula sa sakit na tanging siya lang ang nakakaintindi. Walang anumang bisyo, walang kapangyarihan, tanging katahimikan at panalangin ang kaagapay niya. 2 taon ang lumipas, tahimik at simpleng visitation room lang sa loob ng bilibid. Lumakad si Alden papasok. Ang mukha ay seryoso, ngunit walang galit. Hawak ang kanyang briefcase sa isang kamay. Ang kalooban ay matatag ngunit mahinahon. Tahimik, walang drama. Simpleng salita lang. Dad, parang bomba ang naging epekto nito kay Eros. Bumagsak siya mula sa pagkakaupo. Walang puwersang humarap sa katahimikan ng paligid. Sumabog ang luha. Niyakap ang hangin sa harap ng anak. Hindi siya makapaniwala sa sarili niyang pagkasira at sa pagkakataong nakaharap niya ang anak na buhay.
Hindi ko deserve, anak. Nanginginig ang kanyang boses, puno ng pagsisisi. Ngumiti si Alden ng bahagya. Hindi ito ngiti ng pag-ibig sa ama, kundi ng paghilom. Hindi mo kailangan maging perfect para tawagin ko ang tatay. Ang simpleng sagot niya ay parang musika sa pandinig ni Eros. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng kaunting pag-asa at kapatawaran. Doon unti-unting bumagsak ang huling pader ng puso ni Eros. Ang luha ng pagsuko. Ang luha ng pagpapatawad na hulimang dumating pa rin. Hindi ito dahil sa tama ang lahat ng ginawa niya, kundi dahil sa katotohanan na kahit ang pinakamasamang puso ay pwedeng matutong magmahal at matuto sa pagkakamali. Si Mira sa kabilang silid, tahimik na nakangiti habang nakikita ang eksena, hindi para kay Eros, kundi para sa hinaharap nila. Sa anak na kanilang pinaglaban, sa kapangyarihang hindi nakabase sa pera, kundi sa puso at kabutihan. Sa labas, ang araw ay sumisilip sa bintana. Malaginto ang liwanag, isang simbolo ng bagong simula. Ang dating madilim na pamilya na puno ng galit, pangungutya at pagdurusa ay natutong bumangon, naghilom at muling magmahal. May mga pusong kailangang durugin muna bago matutong magmahal. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!